Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan nyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay, samahan nyo po inyong lingkod. Ito po, ang Vice President po ay pinaliwanag po kung bakit. Pinaliwanag niya kung bakit walang sinseridad si BBM, ang kanya administrasyon sa pagsugpo ng anomalya o anomalya o korupsyon sa ating bansa. Pinaliwanag niya po. Pero binanatan at binatikos din po ito ng tagapagsalita ng palasyo na tinatawag niya pong garbage in, garbage out. Unahin po muna natin ang paliwanag po ng Vice President dito po sa nangyayari pong korupsyon at sa mga taong involved, kung bakit po ang paliwanag ng Vice President ay tama po. Tama lahat ang kanyang paliwanag. Dahil nga po ang administrasyon ni BBM ay wala naman po talagang planong sugpuin ng korupsyon dahil kasama po yata siya sa susugpuin umano. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang ating Vice President. Alam niyo kung paano, isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas, at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Mga tambay, totoo po yun, sinasabi ng Vice President, hindi po ba? Ang involvement po, lahat ay nasa administrasyon ng Binagong Pilipinas. Lalo po ang involvement po ng palasyo sa kidnapping po sa Turkey at ganun din po sa kanyang ama, kay dating Pangulong Duterte, na kidnapping, mga kabayan, ang ginawa. Pero may sagot po dyan ang Malacanang, lalo-lalo po kay Speaker, mga tambay, dahil nga po pinaalis na po nila, pinayagan po nilang tumakas si Zaldico, at ngayon naman po ay si dating Speaker Tambaluslos naman po ang aalis, mga kabayan. At hindi naman po tayo magtataka at magugulat na isang araw po ay wala ng speaker, ang dating speaker na si Tambaluslos sa Pilipinas. Hindi po ba, mga kabayan? Ito po, sinagot naman po yan, mga tambay, yung pahayag po ng ating Vice President ni garbage in, garbage out. Pakinggan po muna natin, mga kababayan. bago po tayo magkomentuhan. Ibang klase po, no? Ibang klase po, mga kabayan. Ang gobyerno ngayon, ibang klase. Talagang dinala po tayo sa mag-aapat na taon na puro po korupsyon talaga. Pero ang nakapagtataka lang po, hanggang ngayon po, tulog na tulog po ang men in uniform. Maliban lang po sa isa. Buti pa po, mga tambay, meron pong isang naglakas loob na nagising. Sino po? Si Master Sergeant Orly Gutesa. Nagising po siya sa mga ganitong sitwasyon na nakita po ni Gutesa na talagang malalang malala na ang korupsyon sa ating bansa. Kaya po siya'y nagsalita na. Ito po ang pahayag ng palasyo tungkol po sa pahayag ng ating Vice President Sara Duterte. Unang-una po, siya naman po ay abogado. So dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Hindi po natin pinagtatanggol dito ang
former House Speaker o Representative Romualdez. Pero babase lamang po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po, oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So, ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ang korte tungkol sa di umanong suhol. Pangalawa, sinabi niya po na bakit pinili ng Pangulong Marcos si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Huwag niya pong kalimutan na meron pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So, huwag niya pong kakalimutan yun. At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court. Muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay na-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Mga tambay, talagang marami na pong pinagtatanggol ngayon si Yusek, mga tambay. Hindi lang po yung may issue po ng pulburon sa Malacanang. Pati po, ang pinsan po, mga tambay, inaabogado na po ng sinasabi pong tagapagsalita na garbage in, garbage out. Siya pa mismo po na may separate of power po ang House of Representatives at ang Palasyo. Pero siya na rin po ang umaabogado doon po sa separate na sinasabi niyang power, mga tambay. Ang sinasabi po ba ng Vice President ay kasinungalingan at hindi po katotohanan? Lumabas na nga po lahat ngayon eh. Lumabas na po ngayon ang korupsyon na bisto na nga po ng taong bayan eh. Ang nangyayari po, lahat po ng korupsyon na sinabi ng Vice President ay nagkatotoo po at 100% totoo dahil ang pera ng taong bayan ay walang pinatunguhan. Hindi po ba? Ang hinahanap po ng taong bayan na hindi nyo po maipaliwanag, yung ipinagmalaki ng Pangulo ang kanyang achievement. 5,500 flood control pa lang. Pero ngayon, pilit nyong dinadala yung achievement ng Pangulo na pinagmalaki niya. Kasama niya ang departamento na under niya sa kanya nagtatrabaho ang DPWH. Hindi po ba? Ngayon, kanino nyo po binibintang lahat ng kapalpakan ng achievement, mga kabayan? Saan? Sa mga contractors. Nasangkot po dyan silang lahat dahil nangungumisyon. Kaya yung sinasabi po, naidugtong lang po natin yan. Yung sinasabi po ng Vice President ay totoo po lahat. Masyado pong protektado, mga tambay. Ipinagtatanggol at wala po talagang ngipin ang ginagawa pong investigasyon sa sinasabing korupsyon at pagsugpo nito. Ang Pangulo o si BBM. Wala. Dahil kung meron po siya na sinasabing aksyon at kamay na bakal na pagsugpo dito sa malaganap na korupsyon, unang-una ang flood control. Patatakasin niya ba si Saldico? Hahayaan niya ba na to si Tambaluslos ay mawala at hindi man lang makulong katulad ng ginagawa nila, napakahusay nila mag-contempt dyan sa House of Representatives? Hindi man lang nila ikukulong dyan si Tamba na siya ngayon ang itinuturo lahat ng tumatayo at pilit po itinutwist gamit po yata ang DOJ, lalong-lalo po sa nagdadawit sa pangalan ni Tamba at ni Saldico. Katulad po ni Master Sergeant Gutesa, mga kabayan ng Marine. Hindi po ba? Pilit po nila sinisiraan ng dignidad. Pinahihina po nilang pagkatao ni Gutesa dahil sangkot po rito sila. Hanggang Malacanang ay nagdi-deliver ng pera. Umano. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya yung sinasabi po lahat po kasi sila may issue. Hindi po ba? Lahat po sila may issue eh. Ang pamahalaan po ay may issue.
Hindi po ba? Si Martin Romualdez ay may issue doon sa Amerika, sa Delaware, sa mga heavy luggage. Tapos ang pamahalaan po ay may issue rin po. Kidnapping sa Turkey. Kidnapping pa rin po sa dating Pangulong Duterte. Di po ba napakaraming issue tapos korupsyon? Ngayon, sasabihin lang po ng isang USEC na kailangan po ay patunayan, hindi puro akusasyon. Ano pa ba ang dapat patunayan? Kitang-kita na po, ang ugat ng korupsyon ay nasa pagpasok ng binagoong Pilipinas. Hindi po ba? Hirap na hirap nga silang ipakita sa taong bayan. Ang ginawa nila, ayaw nilang buksan ng libro ng Bicameral Conference Committee Report sa taong bayan. At ayaw nila ipakita ang ginawa nila na GAA for 2025. Lalong-lalo yung mga blanco na nasingitan ng 241 billion na pinirmahan ng Pangulo. Ayaw nila ipakita sa taong bayan. Ang totoo, pilit po nila na isinasara ang libro ng pera ng taong bayan. Hindi po ba? Yan na rin po ang kinu-question ni Congressman Ungab at ni Attorney Vic. Hindi po ba? Yang mga maanumalya dahil sobra-sobrang insertion ang ginawa nila. Kaya nga po mga kabayan, ang sinasabi ng Vice President ay totoo po lamang lahat. Ganito po ang ginagawa po nila na paglilingkod sa atin. Korupsyon sa lahat ng pupwedeng pagkaperahan ang mga taong ito ay ginagawa po nila. Pati nga ang sinasabi ng Vice President, pati sa mga gambling. Sa mga gambling. Nagkakapera daw po sila. Lalong-lalo daw po umano. Itong si Martin Romualdez ay kumukoleksyon din sa mga gambling. Kaya nga po yung putok po na pogo, sa tingin nyo, sino po ang nagkakapera sa mga pogo, mga kababayan? Sino po? Hindi po ba itong mga sogo, itong mga sugo na ito, mga tamay, sugo ng kadiliman umano? Hindi po ba? Lahat po, sinabi ng Vice President ay yan po ay totoo. Hindi po ba? Yan po yung nagkakatotoo at totoo talaga. Lahat po ng ginagawa nilang anomalya, korupsyon, ibinibintang lang po nila sa pamilya Duterte pero sila po ang nakikinabang ayon sa Vice President. Sa kanila pumapasok lahat ng pera na po pwede nilang pakinabangan. Kaya nga po hindi tayo magtataka pati sa mga smuggler. Sa mga smuggler, baka nagkakapera na rin sila umano. At sa mga pulburon lord, baka nagkakapera na rin ang mga yan. Dahil sanay na sanay po sa pera daw po yan umano. Kahit sa masama ay tumatanggap sila umano. Lalong-lalo daw po ang speaker. Dahil yan ay may ambisyon maging presidente. Hindi po ba? Kaya nga mga kabayan, nakita nyo po yung mga katarantaduhan nila umano. Pero pilit naman po itong dinadivert at pinagtatanggol umano ng Malacanang. Wala na po kayong magagawa. Bistadong-bistado na kayo ng taong bayan. Una-una, ninakawan nyo na ninakawan ng taong bayan. Ang aming mga buwis ay meron na po nagpapasabog katulad po ng isang retired Marine o ito pong si Master Sergeant na si Orly Gutesa. Hindi po ba? Basura. Ang tawag nyo sa pera namin, basura. Yan. Tapos dadalhin sa inyo mga basura. Ibang klase kayo. Ang inyong mga code. Pagdating sa pera, ang code nyo, basura. Pagdating sa pulburon, ang code nyo, white shirt. Ibang klase kayo. Kawawalang hiya umano itong mga tao na ito. Kaya hindi po nila kaya. Never nilang makakaya ang mga pasabog at sinasabi ng Vice President, mga kabayan. Kasi po lahat po ito ay totoo. At nangyayari talaga ito sa kasalukuyan at sa mga darating pa panahon. Pati po ang gagawin nilang budget, mga kabayan, ay puro po, ano sabi ng Vice President, iniintay din nila ang budget ng 2026 para po kukuha na naman sila ng paghahati-hatian na naman nila umano. Dahil nga po sanay na sanay sila riyan. Dahil nga po yan ay naging cancer na ng mga demonyong politiko sa ating bansa.
cancer na nila na ang pera po ay naglalaway po sila riyan. Laway na laway po ang mga demonyong politiko, ang mga buhayang politiko sa ating bansa. Yan po ang kasiyahan nila, ang magnakaw umano ng pera ng bayan. Kaya dito po mga tambay, kaya wala po sila nagagawa eh. Di ba? Walang magagawa. Kaya lahat po ng sinasabi ng Vice President, 100% po na tama. Lalong-lalo po yung ginawang pag-kidnap sa kanyang ama. Tama po yun. 100% tama ang ginawa. Ang pinahayag, ang ginagawa ng Vice President ay nasa tamang direksyon. Ayaw niyang malugmok at tuluyang mabasura ang ating bansa. Kaya nga lang po, nananatiling tulog. Tulog na tulog po. At mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog ng mga men in uniform. Isa pa lang po ang nagsasalita. Unbelievable. Kaya mga kabayan, ito pong ginagawa pong nilang ito, hanggang salita na lang po ito. Wala pong gawa ito. Lahat po nang lalabas sa bunganga ng sanay na sanay magsinungaling na Yusek umano. Yun ang pangkaraniwan na po sa kanya yan. Yung kakapalan ng muka, kasinungalingan, na nakikita naman po ang resulta, nauubos ang pera ng bayan, walang maipakitang proyektong malalaki, ubos ang mga inutang, nagkabenta-benta pa tayo ng ginto dahil sa sinasabing programa nila, at pati ang PhilHealth natin, pinakailaman pa nila ang napakaraming pera sa PhilHealth na hindi bababa sa 89 billion at nagamit na nila ang mahigit 60 billion na wala man lang pinatunguhan. Maliban lang po sa sasabihin ng isang Yusek na sanay magsinungaling na hindi totoo lahat ang sinasabi ng Vice President. Saan napunta ang pera namin? Yusek, saan? Saan napunta? Saan namin nahanapin? Hindi ba pwedeng buksan nyo ang inyong mga bahay para mahanap namin? Kung meron kayong mga vault, baka doon nyo pinaglalagay ang pera namin? Hindi po ba, mga kabayan? Yan po mga tambay, ang sagot po natin at komento dito po sa napakaganda at direct to the point na sinasabi ng Vice President. Sila talaga ang problema ng bansa at sila lahat ang gumagawa ng lahat ng anomalya sa ating bansa, lalong-lalo po sa korupsyon umano at sa pamumulitika. Kargado po nila lahat yan. Buti nga hindi pa sinabi ng Vice President kung nagbigay o binayaran nila ang ICC para tanggapin ang kanilang kinidnap umano na dating Pangulo. Buti nga hindi pa sinama ng Vice President yan kung magkano ang binayad nila sa ICC para tanggapin o ang kanilang ginawang sabwatan umano ng ICC para po ang dating Pangulong Duterte ay manatili doon. Hindi po ba? Thank you po mga tambay. Maraming salamat po. Sana gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, thank you po. Mabuhay po kayo. At sa patuloy pa po magsusubscribe, thank you po. At siyempre po mga tambay, sa mga nagbibigay po ng tulong, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At siyempre po, yung dasal po natin sa pamilya Duterte, tuloy-tuloy lang po tayo na sila po'y maingatan at mailayo po sa kapahamakan ang ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po mga kababayan, tayo po'y magdasal na tayo po'y maingatan sa kapahamakan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga tambay. Konting tiis na lang po. At makakabangon pa naman po ang ating bansa, mga kabayan. Tiis lang po. Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.